Ang pakutsada ni Ansing sa sumbong kay Daddy Frankie about po kay Oliver at kay JJ. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-uusapan mga Kadis Frankie, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ngayon mga Kadis, ating pag-usapan tungkol po doon sa pakutsada na grabe, maraming mga anik-anik na mga sumbong si Ansing. Punto puro punto na para makuha uli ang loob ni Daddy Frankie. Lahat ang nakakapaligid kay Ansing, even Oliver, kinukontra na rin ni Ansing dahil si Oliver daw ay matigas ang ulo, hindi marunong sumunod. While si Gigi naman hindi daw concern sa kanilang kapatid punto per punto. Siya lang daw ang nag-aalaga at siya lang daw nag-aaruga. So dapat ang akin lang naman doon ay huwag siya magreklamo kasi yan ang kagustuhan niya. Gusto nga ni JJ na silang dalawa mag-alaga kay Oliver, pero ayaw naman niya. Gusto niyang isarili ang pag-aalaga niya kay Oliver. Tapos ngayon magrereklamo na siya lang nag-aalaga. Siyempre gusto mo, request mo yung kay Daddy Frankie. Unang-una, para makuha mo ang ang needs niya, ang pangangailangan nila. Like ka-example, yung groceries, yung mga donation, sponsor kay Oliver. Gusto siya ang humawak nung punto por punto. So alam naman natin ang mga reason ni Den kung bakit. Dahil po naaambunan sila sa mga tulong ni Oliver punto por punto. Kaya po dun mga ka-idol na maraming nainis, sana daw nga wag makinig si Daddy Frankie sa pakutsadang sumbong ni Ansing punto por punto, kaya ito'y puro kasinungalingan. So alam naman natin na si Daddy Frankie walang pinapanigan kay JJ at kay Ansing. Wala siyang pinapanigan. Ang anong focus lang niya doon is para kay Oliver punto por punto. Kaya mga ka-idol, ang sabi ng mga karamihan mga ka-idol sa mga banat ni Ansing sa pagsumbong, sumbong dito, sumbong doon Sabi pa nga ng iba mga ka-idol, wala namang magandang sasabihin o gawin yung si Ansing mga ka-idol. Puro kaguluhan, ginagawa niya, nangako naman si Ansing magbabago na siya, di ba? Pero hindi niya nagawa. So alam naman natin na simulat sa pool, na tinaguro ang queen of sinungaling, si Ansing punto por punto. Nagagawa ni Ansing lahat ng mga krimen na hindi angkop sa pangugali ng tao para lang masunod ang kanyang kagustuhan mga Kadalis Frankie. Sabi pa nga dito mga Kadalis Frankie, hindi pa nga pangpaayos ng bahay niya, nasira ng bagyo, sana wag pagbigyan ni Daddy Frankie. So alam naman natin mga ka-idol, kapag nakikita ni Daddy Frankie na mas kailangan mo, hindi yan magsasabi na no, magbibigay yan agad ora-orada. Kaya si Ansing, nasanay ito mga ka-idol. Nasanay siya sa pinapakitang ugali ni Daddy Frankie, na hindi si Daddy Frankie nagrereklamo katulad sa kanya. Nagrereklamo sa pag-aalaga kay Oliver. Ikagustuhan naman niya. Please comment section below mga ka-Daddy Frankie. Sabi pa nga dito, Daddy Frankie, wag po kayo padala sa pasalubong baka hindi na kayo kawalan sa scam ni punto por punto. So alam naman mga kaidol, gagawa ng paraan yan si Ansing para ma-convince uli. Diba? Ma-convince uli si Daddy Frankie na na makuha niya uli ang loob ni Daddy Frankie at mapagkatiwalaan na naman siya. So siguro napapansin ni Ansing na wala ng tiwala si Oliver, si Daddy Frankie sa kanya, true sa kanyang mga ginagawa noon na sa kasinungalingan, na si Ansing ang naging susi ng kaguluhan ng lahat. Lalong-lalo sa pagtayo ng bahay na grabe, pati yung kaluluwa ni Daddy Frankie na disturbo na rin sa mga binitawang salita ni Ansing. Alright? Doon po natin masusukat ng mga idol. Doon nasusukat ni Daddy Frankie at sa team Daddy Frankie na si Ansing ay isang sinungaling na babae. Kaya doon po mga ka-idol na akala ni Ansing na nakakalimutan na ang mga the past ginawa niya
Kay Daddy Frankie, pero naka-noted po yun kay Daddy Frankie. Sabi pa nga dito mga ka-idol, paano sila sure pera dami niya nakulikta na pera bago umalis si Daddy? Eh naku mga ka-idol, si Daddy Frankie nag-iwan niya ng pera. Nag-iwan niya ng pera si Daddy Frankie kay Ansing bago po yan umalis. Even the groceries, nag-iwan po yan good for 1 month. Ang problema din, ang tanong ng karamihan, mayroon pa kaya? Mayroon pa kaya groceries, pera na inainiman, na ibinigay ni Daddy Frankie kay Ansing? Yun ang katanungan karamihan. Kasi alam naman natin na ang bigay ni para kay Oliver sa pambuong pamilya ni Ansing. Sabi pa nga dito mga ka-idol, wag nang sayangin ni Daddy Frankie ang nagkaka-Iberia, ang sakdalan niya ni Sam Mindanao. Dumabog kayo, wag mong sabayan ng problema ang kalagayan nila Daddy Frankie. So alam naman natin mga ka-idol, na si Daddy Frankie kahit pauwi, hindi pa rin tinatantanan ng pagsubok sa buhay. So, yun po mga kaidol. Sabi pa nga, ang si God hindi magbibigay ng mga ganung way kung hindi kaya. Kaya niya ni Daddy Frankie punto por punto. So, God bless dahil si Daddy Frankie ang charity vlogger na hindi marunong magreklamo sa mga natulungan niya punto po. Hindi siya pili. Ulitin ko si Daddy Frankie hindi marunong magreklamo sa kanyang mga natulungan at hindi siya namimili. Katulad ng iba, namimili. Kapag malaki ang gastos, na matulungan, ini-stop ang pagkukontent. While si Daddy Frankie, malaki man o maliit, go. Alang-alang sa kapakanan, alang-alang sa pag-aalaga ng kanyang pangalan na hindi masira. May ilan dito mga ka-Daddy Frankie na mga charity vlogger, hindi ko na i-mention ang pangalan dito mga ka-idol, na nagkukontent siya ng ilang episodes hanggang ngayon. Nang nalaman ng founder ng charity vlogger na ito, na malaki ang gastusin sa hospital, iniwanan niya ito mga ka-idol. Hindi na sinuportahan mga ka-idol. Hindi walang ganong pang-uugali si Daddy Frankie. So hindi ko na po i-mention po dito. Alright? So ganun po siya mga ka-idol, na dapat kung ganung way man lang na hindi niya kapala kaya, sana pinapaliwanag din sa mga taong nanonood sa kanya. Hindi lang puro content. 4 na episode yun lang ang naibigay. Ay naku po mga ka-Daddy Frankie. Yung po mga ka-idol lang natanong na why is yung Kuya SMB na natili kay Daddy Frankie? It's because sa kanyang malasakit, sa kanyang determinasyon, sa kanyang concern at pagmamahal sa kapwa Pilipino, umiiral pa rin nasa kaibuturan ng kanyang isipan. Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Why si Kuya SMB nandito sa community of Daddy Frankie? Because Daddy Frankie, the best of the best charity vlogger, Republic of the Philippines. Kaya po mga ka-idol na kahit anong mangyari, tuloy-tuloy pa rin ang pagkukontent natin kay Daddy Frankie. Alang-alang to spread his name na mapalawak. Ganun lang po dun mga ka-idol. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB. Ang aking lang ang mission vision, magkaisa magtulungan para maging solido-pulido kay Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Again, sa tulong po ninyo. Basta nasa katwiran at nasa tama, ipaglaban. Katulad po nangyari sa DSWD. Na alam ni Daddy Frankie na mayroong rules and regulation, pero tumigil siya. Pero hindi siya nagpapatinag. What I mean, hindi siya natakot sa DSWD. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagtulong kahit pinagbabawalan na. Kasi ang purpose ng dahilan ng DSWD, ginagamit lang daw yung mga taong pagkukontent para makakulimbat ang pera mula sa mga OFW punto. Sa akin wala namang problema po 'yon. Na may makukuha ang mga charity vloggers, kasi pinaghaguan nila 'yon. Sinakripisyuhan nila 'yon. Effort nila 'yon. Naiintindihan ko po ang point ng DSWD. Pero naiintindihan ko rin ang point ng charity vlogger katulad kay Daddy Frankie. Si Daddy Frankie, ginagawa ang lahat
at madaling makatulong. Okay, nandun na yung rules and regulation, batas na under ng DSWD. Agad ba natutulungan ng mga Pilipino? Hindi. Dito kay Daddy Frankie, anytime, ora-orada, ora mismo, tinutulungan ka. Ganun po mga kaidol. Hindi ako question sa mga charity vlogger na maraming mga pera, nangungurakot. No, hindi ako questionable doon. Hindi ako nagtatanong doon kasi effort nila yun eh. Ang importante, may natulungan. Doon lang tayo magbase na siya ang naging tulay, siya ang naging daan para matulungan ang mga taong dapat tulungan. Ang importante, may nakapansin through sa kanyang sakripisyo, through sa kanyang ginawang ideas na ginamit ang kanyang plataforma sa kanyang channel punto por punto. Ako sa mga nagbabash yan sa mga charity vlogger, against talaga ako doon. Okay lang sa akin mga kaidol. Maraming mga tao, total yun talaga ang mitin nila mga kaidol. O total, nagbibigay sa kanila galing sa kanilang puso. Alright? Ganun po mga ka-idol na ang akin lang naman ng karamihan, na kasi kini-question nila po yun mga ka-idol. Kini-question po nila sa mga charity vlogger na ganun. So wag naman. Kasi hindi ako dun kasi effort negosyo, business to trabaho to. Discard na lang how you to earn money dito sa social media. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. So ang point naman ng karamihan, sana si Daddy Frankie hindi magpa-convince sa mga sinasabi ni Hansing na anuman ng mga kabulastugan ng mga sumbong nito punto por punto kasi lalong dinadagdagan dinagdagan ang stress ni Daddy Frankie. Hindi pa nga nakapahinga, hindi nga nakapag-relax. Grabe na yung banat ni Hansing So hindi po yun mga ka-idol, hindi po yun makatarungan. Hindi po yun tama mga ka-idol. Sana kung may isip-isip din si Hansing pag may time, sana naman nag-antay siya ng isang linggo. Kahit pa paano makapag-relax man ang isipan ni Daddy Frankie. Lalo na sa nangyari sa may part ng Bicol, sa may Albay na accident Kapag aksidente talaga mga Daddy Frankie, hindi talaga natin mamalayan yan. Hindi tayo. Sabi, surprise yan sa atin yung aksidente, hindi natin. O nga tayo nag-iingat, pero yung ating mga nakakapaligid hindi naman nag-iingat, di ba? Kaya I always says mag-pray bago tayo umalis. Kasi tayo ginagawa nating best na magiging safe tayo, na wala tayong masasaktan na tao, walang masasagasaan na tao sa kalsada. Ang problema, yung ibang tao. Yung ibang tao. Kaya yung po mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB, sana wag naman isabay ni Hansing ang kanyang mga reklamo sa ngayon dahil sa nangyari kay Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga ka-idol. Again, ulitin ko kung sino man mga natulungan ni Daddy Frankie sa Visayas at Mindanao. Congratulations po sa inyo. Mula po yung galing sa ang tulong na yan mula sa kibuturan ng puso ni Daddy Frankie. God bless, kahit paano napansin kayo ng buong mundo at nabigyan kayo ng pansin ni Daddy Frankie. Nandun yung point na si Oliver nabigyan ng panahon, nabigyan ng time na pakita sa buong mundo. Pero iba ang ibinigay na response ng pamilya ni Oliver sa pagtulong ni Daddy Frankie. Na dito natin masusukat na hindi pala lahat ng mga may pamilya dito sa ibabaw ng mundo mahal ang isa't isa. Yung doon natin mako-confirm yung pamilya ni Oliver punto por punto na wala silang malasakit man lang na binitawan kay Oliver. Kahit sa pag-birthday ni Oliver, hindi man lang pinakita ang yung malasakit at pagmamahal nito sa kanya. Kahit sila lang mag-celebrate. Total, nakapera naman sila through sa pangalan ni Oliver. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-Daddy Frankie yung point ni Kuya SMB. Na hindi talaga pare-parehas ang sitwasyon ng isang pamilya dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas.
all over the world. Ganun lang po dun mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na sana naman kailangan pag-unawa, pag-iintindi at himay-himayin ang bawat sitwasyon bago tayo umuntrada. Alright, Ansing? Bago tayo umuntrada. Hindi lang yung bugsong ng yung puso, kung anong sigaw ng yung damdam, isipan, damdamin, nandiyan sila Frank, alam, isigaw mo agad. Huwag ganun. Isipin mo rin ang magiging standard Frankie. Pagod ba siya? Anong ba siya? Tingnan mo yung mood niya. Yung ganun. Parang mag-asawa lang yan mga kadalis Frankie. Na makikita mo aburidong asawa mo, huwag ka nang maingay, baka masapak ka. Di ba? However, kung nakikita mo maganda ang mood niya, masaya, nakikiusap, pakilubelo yan, pwede ka dun, kung anong sasabihin mo lang, sabihin mo. Hindi naman yung rabot na pananalita. Yung mahinahon na sasabihin mo yung anuman ang nasa loobin mo sa iyong asawa. Ganun lang po. Balansiin. Sana marunong tayo mag-observe ng sitwasyon para maiwasan na ron yung gulo. Ganun lang po doon yung point ng karamihan mga ka-idol. Sa why, nasabi ako, ang relasyon madepende sa setup. May forever ang isang relasyon kung marunong humawak at pag-intindi ang isa't isa. Pero kung isa lang nag-iintindi, ang isa hindi umiintindi, ayari na. Puputok talaga. It means, no choice, maghihiwalay. Kasi hindi magkatugma Toxic na nangyayari. Ito lagi nagsasabi ito, lagi nagsisinungaling. Toxic na. Ganun lang po dun yung point ko yung SMB. Kay Ansing na ginagawa niya ang lahat-lahat. Pinapasok na yung mga krimen. Anong krimen? Krimen ng pagsisinungaling, krimen gawa-gawa ng kwento para makuha ang kanyang kagustuhan. Alright? So yung po mga ka-idol na maraming taong galit kay Ansing dahil sa kanyang pinapakita na hindi tama at hindi sagrado sa pangugali ng tao. Sabi pa nga ng iba mga kadalis Frankie, wag ko nabigyan yan, total di naman maiintindi si Oliver kung tulungan pagkain lang mag-uumpisa. Actually mga ka-idol na yun po, na financial lang talaga ang nagustuhan ni Ansing kay Oliver. Hindi lang financially, pati kung ano mga blessings ang dumarating sa kanya. So alam natin yun kung isubaybayin sa ating simulan na napakilala ni Oliver Daddy Frankie through BPN, tapos si Ansing naging si Daddy Frankie. Simula nakilala nila si Daddy Frankie nila family ni Ansing, naging sandalan ni Ansing si Daddy Frankie. Okay? Naging sandalan ni Ansing si Daddy Frankie na simula pinakilala ni Brother BPM. Kasi okay lang sana kung hindi na kanunid na pakilalanin yung mga relatives, kailangan din Kasi si BPM ibang tao din. So mas maganda kung may relative na gagabay sa tatutulungan ni Daddy Frankie. Mas malayon po ang ngayon mga ka-idol. So yung po mga ka-idol naging sandalan at marami na ang nakuthut. What do you mean? Marami na ang nakuha ni Daddy Frank ni Ansing kay Daddy Frankie, magamit man yan o pera. Alam nyo yon. Dahil nasusubaybayan natin ang mga ginawa ni Ansing punto por punto. Hanggang pinagbawalan na si Daddy Frankie ng DSWD na ipagpatuloy ang kanyang ginagawang pagtulong na doon sa loob ng shelter kasi may mga dapat sundin na kategory. Tapos wala si Daddy magagawa dahil malaki ma-impact maggastos. So nag-decide ang DSWD na ibalik sa bawat pamilya ang kinuha mo sa lansangan. Kaya po nagkawatak-watak ang mga beneficiary ni Daddy Frankie noon. Kaya nga nakapunta si Nida sa tatay niya, si Oliver sa pamilya niya. Pero bago sila sinauli ni Daddy Frankie sa bawat pamilya, kanya-kanyang pamilya, nag-promise ito na kung sino ang kanyang
bibigyan ng bahay punto por punto. Alright? Why si Ate Nida nabigyan? Si Oliver nabigyan punto por punto. Lalong-lalo na kay Oliver. Dahil si Oliver ang nag-boom, ang nagpakilala sa buong mundo kay Daddy Frankie. Na nag-viral ito sa Daddy Frankie Official, na 10 million subscribers na ngayon at dito sa YouTube. Ang akin lang naman mga ka-idol, sana tuloy-tuloy pa para lumawak ang community ni Daddy Frankie sa tulong po ninyo. Kahit maraming mga reklamo yung mga tinulungan kagaya kay Ansing, hindi pa rin marunong makontento kahit anong tulong, reklamo pa rin ng reklamo. Yun ang pinakamahirap. Sana kung ano man ang binigyan ng sponsor, ipakitang gilas na karapat dapat ka natulungan na hindi ka umaasa sa lahat. Hindi hanggang bigay lang. Gumawa ka ng paraan na yung binigay sa iyo, bigyan mo ng pagpapahalaga. Palawakin mo yung binigay. What do you mean? Pausbugin mo yung mga nagbigay sa sponsor. Balang araw, ipakita mo sa buong mundo. Itong lahat ng mga nakikita nyo sa aking paligid, bigay ito ng mga sponsor ni Daddy Frankie punto por punto. Dahil sa aking kapatid na si Oliver. Dahil sa pangalan ni Oliver, nagkaroon ako ng ganitong kalawak na mga properties. Di ba? Yung ganun. Siguro maraming proud. Siguro more magtitiwala kay Ansing kung ganun kay Ansing pang-ugali. So, yun lang naman po yung point ni Kuya SMB na sana na intindihin. Na hindi katulad kay Ansing na kahit ano pag-iintindi ni Daddy Frankie, hindi pa rin naiintindihan ni Ansing. Alright? Nag-adjust na si Daddy Frankie, ayaw pa rin maintindihan ni Ansing. Ginawa na lahat ni Daddy Frankie, nag-adjust na ang lahat, nag-adjust na ang team, nag-adjust na ang lahat, hindi pa rin naiintindihan ni Ansing. Walang lulugaran. Kaya nga, nag-decide ang iba, huwag na suportahan yan. Distruso lang yan sa plataforma ni Daddy Frankie sa pagtulong ng ibang tao. Sabi pa nga, bakit ba napaka-importante sa inyo? Tikba lang, wala naman ambag sa buhay Si Daddy Frankie lang naman ang uto-uto, pabida-bidan, gusto lang kumita kahit sabihin niya ngawa-ngawa. Ayan po. So, pati ang galit nila kay Ansing, nadadamay na pati si Daddy Frankie. Alam din mga ka-idol, nakikidalo lang si Daddy Frankie sa hangin ng tao. Kasi nandun yung pag-iintindi at pag-uunawa. Kaya, huwag mong kontrahin Kuya G-Boy si Daddy Frankie. Alright? Kasi, marunong. Kung makapunta ka lang sa loob ng psych ward, doon talaga kailangan mo pag-uunawa at pag-iintindi. So dito mga ka-idol, wag kung galit ka kay Ansing, wag mong dalihin naman si Daddy Frankie. And of course, sabi ng iba dito, hindi dapat tulungan, tapos yung tulong, pinagamot, pinatunayan ng bahay na maganda at kumpletong gamit. Hindi mo dapat tulungan pa yan, sabi ng iba. Nagkaroon ng mga bisyo, si Oliver, matigas na rin ulo, pinagbabawalan na si Daddy Frankie, huwag manigarilyo, pero hindi nakinig. Yun po mga ka-idol, na alam na, katulad kay Oliver, yes, yung point, matigas na ang ulo. Kailangan talaga may tao din maggabay. Kasi smoking is addiction. Yung paninigarilyo ay addiction po yan. Mahirap yan makuha. Kung addiction ka na. Mahirap na tanggalin, ika nga. So dapat dahan-dahan po yan. Sabi pa nga ng iba na okay lang mawalan ako ng asawa. Basta wag lang yung paninigarilyo. Wag lang yung paninigarilyo. Kaya yung po dun mga ka-idol na mahirap po dun. Lalo-lalo na walang pakialam yung pamilya ni Oliver. Nandyan lang si Ansing. Agad-agad hindi pa nga tinatawag. Hindi pa nga si Daddy Frankie nakababa ng sasakyan. Nandun na sa tabi ni Oliver. Nandun na sa bahay ni Oliver si Ansing. Nagpapabida-bida naman para mamungkahi, ma-convince uli si Daddy Frankie.
Yung mga ganong tao talaga mga ka-idol. Sabi pa nga dito, kapatid nila, yung Oliver, pasalamat sila, ginasusan ni Daddy Frankie pagpapagamot. Oo nga, malaking impact na po yun Oo. Dapat gumawa rin sila ng way. Kung hindi bigyan ni Daddy Frankie pagsusupport kay Oliver, pagbilhan kaya ng gamot ni Albert Naseg, ni OJJ, hindi natin alam. Alright? Oo. Kaya, ano man tulong ni Daddy Frankie, maging marunong kayo makontento. Huwag kayong ngawa ng ngawa, reklamo ng reklamo. Kapatid nyo hindi ang kano-ano ni Daddy Frankie. Obligasyon nyo yan. Dahil kapatid kayo, pamilya kayo. Bakit dinadama nyo pa si Daddy Frankie sa problema po ninyo? Tumutulong lang naman yung tao. Kung tumulong ang tao, huwag nyong, what we call this, huwag nyong samantalahin. At wag samantalahin ang kabaitan ni Daddy Frankie. Alright? Kaya po mga ka-idol na wala nang ngayon, Daddy Frankie wala nang tiwala kay Ansing punto por punto. Yan po dun mga ka-Daddy Frankie ang point ni Kuya SMB. Again, ulitin ko, ang mission ni Kuya SMB magkaisa magtulungan para maging solido po dito sa Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. At gabay po ninyo. Sa mga bagong pasok, don't forget to subscribe and point notification bell. Don't escape ads. Makalaking tulong na po yan para sa amin mga ka-Daddy Frankie. Katulad namin ng mga reactor. Okay lang dito mga ka-idol. Welcome po lahat mga reactor dito kay Daddy Frankie. Hindi pinagraramot ni Daddy Frankie kasi isa rin po itong way para ma-promote, para makilala sa buong mundo kung sino si Daddy Frankie. Ganun lang po dun mga ka-idol. Ang point lang namin ko SMB, mag-isa magtulungan para maging solido, pulido ang Daddy Frankie community sa tulong po ninyo. Basta tama, nasa katwiran, ipaglaban. Sa tulong din po ninyo. Again, this is Kuya SMB Vlog. Para sigurado, punto por punto, pack na pack and full na full. Hanggang dito na lang tayo mga ka-Daddy Frankie. Oo. Sana I wish to wish the wish. Makita ko si Daddy Frankie punto por punto. God bless. Ingat kayo lagi. Mabuhay tayong lahat. Ingat-ingat sa Luzon. May bagyo na naman paparating dyan sa inyo. Ingat kayo. Lalo sa Bakaba. Hindi pa nga humuhupa yung baha dyan. Isingit lang natin. Hindi pa nga humuhupa ang baha dyan sa Bulacan. Ako mga ka-idol. Oo. May bagyo na naman. Grabe talaga ang mga pagsubok ng mga Pilipino ngayon. Lalo na sa lalawigan ng Bulacan. Grabe ang baha dyan. Mabagal ang pagbaba ng baha dyan. Lalo sa Paumbong, Kalumpit, Bulacan, Santa Maria, Bulacan. Mabababang lugar po dyan. Again, maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo. God bless. Mabuhay tayong lahat and I love you all.